Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Muli na naman binanatan ni Senator-elect Tito Soto etong mga senators. Sabi niya, aral-aral muna bago putak. I suggest that the present crop of senators, especially the newer ones, read our records and debates in the 11th Congress when the first impeachment was well discussed by Miriam and others. Ayan po yung saad ni dating Senate President Vicente Tito Soto III. Alam niyo mga kababayan, ibang-iba na po ang mga senators. Noong panahon ni Miriam Defensor Santiago, noong panahon nila Tito Sen, nila Nene Pimentel, yung magagaling po na mga senator. Parang wala na po ngayon yan. Hindi na po natin nakikita yung demeanor ng mga senators. Kasi dati, talagang masasabi mo your honor, kagalang-galang kasi magagaling, matatalino. Ngayon, mga sablay na mga kababayan. Pero meron tayong senator na artista, Robin Padilla, na walang ginawa kundi magsuklay ng bigote. Meron tayong isang Bato de la Rosa na dating PNP chief na kaya lang naman napunta dyan ay dahil kay Duterte. Inamin naman niya na hindi siya abogado at hindi niya na raw kailangan mag-aral dahil siya po, ayon sa kanya, ay guided by the Holy Spirit. Hinahayaan niya na lang daw yung Banal na Espiritu ang tumulong sa kanya para magawa niya yung trabaho niya. At Jaime Marcos, Bongo, meron pa tayong Senate President na hindi ko alam kung ano nangyari dito kay Chis Escudero. Na imbis na talagang pangunahan itong impeachment court, parang wala na rin Kaya nga binanatan sila ni Tito Soto. Balikan ninyo yung mga nangyari dati, panoorin ninyo kung ano ba talaga dapat ang ginagawa ng isang impeachment court. Mamaya mapapakinggan natin si Tito Sen tungkol sa banat niya dito sa mga bugok na senators na ito. Kasi nakakahiya mga kababayan. Ibang-iba po talaga ang talino, demeanor, at abiruin mo si Robin Padilla dahil nga walang alam, dinadaan na lang sa basag ulo. Ibang-iba na po ang mga senators, nakakahiya na po ang mga senators natin ngayon kumpara noong panahon nila Miriam Defensor Santiago. Pero bago natin ituloy mga kababayan, meron lang akong gusto kong daanan natin. Dito mga kababayan sa Siquijor. Dapat malaman natin ito Dapat malaman natin itong nangyayari po diyan sa lugar ng parte ng bansa natin. Na kung saan itong Siquijor mga kababayan, alam nyo ba na masyadong limitado ang kanilang kuryente. Ayan ito mga kababayan na highlight ko para makita ninyo Importante po ito. Huwag po nating ito'y baliwalain kasi puro na lang tayo, politika, Sara Duterte, Marcos Duterte. Ito yung nangyari dyan sa Siquijor. Biruin nyo, ang kanilang kuryente lamang ay 2 hanggang 6 na oras simula po nung May 13. At dahil po sa power shortage, masakit po yan para sa kanilang tourism. Na imbis na sila ipuntahan ng mga turista, nawawalan na po ng gana. Dahil nga po walang kuryente. At alam nyo ba, sino ang may hawak ng kuryente dito? Ito mga kababayan, ang SIPCOR. Ayan po ang power supplier. Ang SIPCOR sa pamumuno ng Prime Assets Ventures Incorporated ni Mr. Manny Villar o ng pamilya ni Villar ay may 20-year power supply contract sa Prosielco mula taong 2015 para magsilbing power supplier sa nasabing probinsya. So hindi lang po tubig mga kababayan. Itong prime water ang problema. Na pag-aari ng mga bilyar. Pati pala kuryente na pag-aari ng bilyar, problema pa rin. Diyan naman po sa lugar, diyan po sa Siquijor. Ayan So kung ang prime water ay problema, pati ba naman itong Prime Assets Ventures Incorporated ni Mr. Manny Villar o pag-aari ng mga bilyar, problema pa rin.
So ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, siya po ay pumunta mismo dun sa Siquijor, mga kababayan. Pumunta po ang ating presidente to personally assess the situation. At agad-agad mga kababayan, forthwith, agad-agad siya po ay nag-order ng deployment of at least 2 emergency generator sets from Palawan to Siquijor to address the power crisis in the province. O sabi dito, we'd like to thank also the President for really going there and checking the gensets. And he went all over the compound of SIPCOR and demanded that SIPCOR should deliver what they are supposed to deliver. O walang iya. Mga bilyar na naman. Palpak ang serbisyo. Kaya sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ayusin nyo ang inyong serbisyo, hindi puro negosyo lang. At umaksyon agad ang ating Pangulo. Kaya ito ngayon mga kababayan, ito pong SIPCOR, Siquijor Island Power Cooperative, ay nag-commit na po na improve ang power situation dyan sa kanilang lugar within a week. At ito naman pong Department of Energy Undersecretary and Incoming Officer in Charge Sharon Garin. Yan, nangako sila, ayusin nila, pagtutuunan nila ng pansin. Itong problema po dyan sa Siquijor. At dahil po dito, itong Siquijor was placed under state of calamity due to long hours of power outages. So ayan mga kababayan, kinakailangan pa puntahan kayo ng Pangulo. Yung mga nandyan sa lugar dyan sa Siquijor, kailangan puntahan pa kayo ng Pangulo para ayusin ninyo. At etong bilyar naman na ito, puro puro pera-pera lang. Walang ayusin nyo naman ang serbisyo nyo, wag naman puro negosyo iniisip ninyo. Problema na kayo dito sa Luzon, dahil dito sa inyong prime water, pati ba naman dyan sa Siquijor, problema pa rin kayo sa kuryente naman. At dahil nga po sa pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos, ito, nagulantang po itong Villar family, itong Prime Assets Ventures, basta Prime talaga, palpak, Prime Water, Prime Assets Ventures Incorporated, basta mga bilyar. Nako, ayusin nyo naman, wag naman puro pera iniisip niyo, wag naman puro negosyo, ayusin nyo naman ang inyong mga consumers, pati yung tourism natin na apektuhan. So yan mga kababayan, nangako sila na aayusin nila itong o susolusyonan itong power crisis dito po sa lugar ng Siquijor. Okay, so balik na po tayo dito sa pagbanat ni Tito Soto sa mga senators, lalong-lalo na yung puro putak lang. Wala namang mga alam. Ito, pakinggan natin si Tito Sen. Bilang isang presiding officer, pwede bang soplahin o hindi na ituloy kung meron mang isang miyembro ng Senate Impeachment Court na nag-motion na ipa-dismiss yung impeachment case? Clearly, wala naman ito sa kanilang responsibility Pero ito yung ginawa ni Bato. Mali yun. Mali yun. Nakabihis na sila. They convened themselves as an impeachment court. Saglit lang. Dun sa mga sa mga 18 senators, makinig kayo dito kay Tito Sen. Kung sa experience lang, ito ay veterano na. Kaya marami nang pinagdaan ng mga impeachment trial ito. So makinig kayo dito. Yung putak lang kayo ng putak. Wala naman kayong alam. Kaya tuloy ngayon, kine-question yung mga ginagawa nyong aksyon dyan po sa sa impeachment court. Dalawang impeachment pinagdaanan ko. Na-review ko yung impeachment sa Amerika. Ang senator judge hindi nakakapag-file ng resolution on that particular, on any topic like that. Senator judge kay. Laging yun collegial, At ang pwede mo lang gawin, usually ang sinasabi lang dito, ang pwede lang based on the rules is ang isang senator judge, you can ask questions for clarification. Never the point as acting for let's say as a prosecutor or for the prosecutor or for the defense. Dapat hindi ganun ang kilos mo. Yung ganung klaseng motion for the defense. Nagpakita ka ng impartiality ng sobra obvious. Pag ganun dito, Sen, yung tanong ko, So, kunwari, kayo yung presiding officer. So, maliwanag naman na hindi yung saklaw ng responsibilidad na isang senator judge. Pero tumayo si Bato. Sinabi, I move to have the impeachment case dismissed. Ano yun? Pwede bang i-out of order yun?
Ako tingin ko kasi hindi ko alam kung anong mabuting ginawa niya doon, yung presiding officer. Pero sa akin, on hindsight, at syempre pag hindsight, 50-50 vision 20-20 vision, hindi 50. Malabo pa rin yan. 20-20 vision. Dapat yun, kung meron silang ganung motion, dapat ginawa nila nun as a legislative body, not as an impeachment court. Then anything can be brought forth. Ang nangyari, merong isa sa kanilang nagsuggest, I don't know who, baka isa sa mga abogado nilang nakapaligid doon, na mag-convene muna tayo sa impeachment court, saka doon natin pag-usapan yan. Yung remand ang pag-usapan natin. Hindi nga karapat dapat sa isang senator judge na nagpapile ng resolution na gano'n eh. Dapat yun, impeachment court, yun, ang tamang procedure doon, yung pakinggan ninyo yung articles of impeachment, i-review ninyo, mag-inquiry kayo, paharapin nyo yung prosecutors, pakinggan nyo yung sasabihin ng defense. Yun ang dapat na kilos doon eh. Bago kayo makapag-judge ko, ano yung laman nun. So in other words, dapat as a legislative body nila ginawa yan. Okay, ngayon, hindi ko alam kung paano procedure na nangyari sa kanila, pero ang isang nakita ko, nung nagsasabi na sa akin, nagkakagulo, binonitor ko, abay, kanya-kanyang tayo Kanya-kanya tayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. O bakit ko nasabi yan? Pagpatawad niyo ako, with due respect to you, kung nanonood dito mga senador. Hindi naman ganun dapat ang pagpatakbo ng session eh. Dapat, anything that should be taken up on the floor, usually, ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. Ganun ang rules and procedures. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize ang kung sino tumatayo. It should be the majority leader na tinatanong niya, majority leader, who wants to be recognized? Or the majority leader said, Mr. President, Senator so-and-so wants to be recognized. Ganun dapat ang procedure. Hindi napanood ko, kaliwat kanan, tayo. Pero isa nambubuyo ng, sagutin mo. Pagka gano'n, alam mo, mawawala ng gana tao sa inyo. Mawawala ng gana. Nasaan ang decorum? Nasaan ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Huwag na yung impeachment rules. Kaya yung impeachment court, ginawang legislative eh. So dapat yung majority leader yung nagta-traffic lahat lagi even the agenda, it's the floor leader, it's the majority floor leader, kaya nga may committee on rules. Ganun dapat ang procedure na sinusunod, hindi islambang. Okay, pero nga Tito Sen, tumayo si Bato de la Rosa, ano bang pwedeng hakbang kunwari ng isang fellow senator judge kung clearly hindi naman saklaw ng responsibilidad ng isang senator judge yung ipa-dismiss yung impeachment case? Dapat pinuna nila yun. Dapat tumawag na lang sila ng caucus para hindi sila nagrambulan sa floor. Dapat tumawag ng caucus kagad ang Senate President at pinag-usapan nila. Imbis na ganun. At dapat may pumuna. Dapat may pumuna na kagad na sinabi sa Senate President o sa majority leader. Basta majority leader, pa-recognize mo ako. Bakit? Mali Mali ang nangyayari. Ayusin natin to, nakakahiya sa taong bayan. Pag gano'n, anong tawag doon? Kaya naisip ko lang point of order. Pero sa rules ba, ano bang tawag sa gano'n? Para hindi na matuloy yung ganong patently unconstitutional move ng isang senator judge. Nasa nasa pamamalakad ng Senate President yan. Kaya mahalaga na yung Senate President expert sa parliamentary rules and procedures. Okay. Yung nangyari, marami naman nakapanood nito, no? So nag-motion si Bato to dismiss. Ang ginawa, sinecond demotion ni Bongo, no, kung hindi pa ako nagkakamali. Tapos medyo minasahe ni Alan Peter Cayetano. Nakaisip siya, di umano na na lang yung remand, pero ginamit nilang term return. Do you find it somehow an improvement that fixed the problem or not necessarily? Well, somehow nakatulong kasi ang outright dismissal is really that was going to be weird. That was going to be unconstitutional. Sigurado, walang kaduda-duda. So nakatulong yun. Pero ang itsura ng nangyari sa akin, if I can liken it to a basketball game, dribble ng dribble, pagdating nung patatapos na yung shot clock, pinasa. Ay, di wala na rin oras. Wala itsura.
Teka, pero ano mo, di ba? Kung meron mo magpabadismiss ng impeachment case, hindi ba dapat si Sara Duterte yun at hindi yung impeachment judge? Okay, correct. Dapat yung defense. Dapat the lawyers for the defense ang mag-file nun. Kaya hindi pwede senator. That's what I was saying kanina eh. Hindi allowed ang senator judge na mag-judge or mag-lawyer for the prosecution or for the defense. That motion was for the defense to do after they are heard or after they are read. At the very least, after they are read the articles of impeachment. Sa mga nangyari, sa tingin nyo, medyo prangkahan na lang naman po siguro tayo dito Sen. Mukha bang in-accommodate talaga ng mga senador itong si Sara Duterte dito sa desisyon na ito? Ayoko namang sabihin ganun. Sabi mo nga, prangkahan eh. Baka may mga lumakad. Pero I doubt kung si Sara Duterte gagawin niya yun. Malakas ang loob ni Vice President Sara eh. Hindi niya I doubt it kung siya gagawa nun. Baka may mga nakaisip gumawa nun o may lumakad nun. Yung motion to dismiss o yung remand? Motion to dismiss. Baka napunta na nga sa remand kasi nga hindi alam nilang napakapangit ng motion to dismiss because dapat yun defense lawyer ang gumawa nun, hindi senator judge. Ito yung isa pang tanong, no? Sa prangkang usapan po. Mukha bang takot lang yung maraming senador dahil napakalaki ng impluwensya ni Sara Duterte at patuloy siyang naging popular? What do you mean takot? Takot kasi pag pinag-usapan mo kung siya yung susunod na presidente base sa mga survey, napaka-popular pa rin. So yung mga senador medyo nag-iingat not to antagonize her. Napakapangit nun. Wala kang karapatang maging senador. Takot ka pala eh. Di ba? Dapat. Hinalal ka ng taong bayan, represent mo yung taong bayan. Ganun dapat ang attitude mo. Hindi yung takot sa isang politiko o takot sa paman. Kasi napakasagwa naman, napakababa naman ng uri ng politiko natin pag ganun. Okay, so yan po yung sinabi ni Tito Sen, napakaliwanag. Na ang dami pong kapalpakan na nangyari dyan po sa impeachment court na pinangunahan ni Chis Escudero. Kanya-kanyang tayo, kanya-kanyang diskarte, may away-away pa. So, ibang-iba na po talaga itong miyembro ng ating mga Senado. Hindi po katulad dati na talaga magagaling at matatalino. So, ayan mga kababayan, narinig naman natin ang basa ni Tito Sen. O, sinabihan niya, yung mga senators ngayon, lalong-lalo na yung mga bago, aral-aral muna bago putak. At kitang-kita naman na pinapaboran ninyo etong nasasakdal kasi kung hindi nyo pinapaboran, bakit kayo mag-motion ng dismiss? Unang-una, yung pag-motion nyo ng dismiss o pag-return, ito po ay hindi dapat ginagawa ng isang senator judge. So, ibig sabihin, talaga nga para bang takot kayo dito sa nasasakdal, kaya kinakampihan ninyo at sabi ni Tito Sen, kapag ganyan, hindi kayo pwede maging senator. Takot pala kayo Hindi kayo karapat-dapat maging senator. Okay, so ilang muna mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.